Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Efeso 5:25-27. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ang pagkakaiba ng paglilinis at kabanalan. Ang paglilinis ay ang pag-aalis sa atin ng kasalanan. Ito ay paglaya sa kasalanan. Ang kabanalan ay ang pagpupuno sa atin ng mabuti, ng makadiyos, ng katangian ni Jesus. Ang kalooban ng Diyos ay linisin tayo upang tayo ay panahanan niya at mapuno ng kanyang kabanalan. Ang kabanalan ay ang pananahan sa atin ng Diyos na banal. Awit 51:10-12. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Bagong lalang na puso. Ang kabanalan ay pagkakaroon ng bagong lalang na puso na malinis at pinananahanan ng matuwid na espiritu, dahil pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay ang paghihiwalay sa atin mula sa espiritu ng sanlibutan at pagpupuspos sa atin ng presensya ng banal na Diyos. Ito ay pagbabago sa atin na Diyos ang may gawa. Ang pananatili sa atin ng presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa tukso ng magkasala. Ang bunga nito sa atin ay kagalakan at pagsunod sa Diyos. Unang Korinto 3:16-17, 6:19-20. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang templo ng Diyos ay banal. Ang tabernakulo ay banal dahil ang Diyos ay nanahan doon. Tayo ay banal bilang templo ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Si Kristo ay nananahan sa atin at ang kanyang buhay na nasa atin ay ating kabanalan. Kay Kristo ay naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan, at tayo ay napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Juan 14:15-20. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilalaban. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.
Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay tinawag na banal na Espiritu dahil siya ang gumagawa na tayo ay maging banal. Ihinahayag at niluluwalhati niya si Kristo na nasa atin. Sa pamamagitan niya ay nananahan sa atin si Kristo at ang kanyang banal na kapangyarihan. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Hindi tayo iniwang mag-isa ni Kristo. Kasama natin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya tayo ay hindi hiwalay sa Ama dahil ang kanyang pag-ibig ay nananatili sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Higit sa kalinisan. Ang kabanalan ay higit pa sa pagiging malinis. Ito ay ang pagiging puno ng presensya ng Diyos at ng katangian ni Jesus. Habang ang paglilinis ay ang pag-aalis ng kasalanan, ang kabanalan naman ay ang pananahan ni Kristo sa atin na ginawa tayong templo ng Diyos. Nakamit natin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya ang naghahayag kay Kristo sa ating loob, kumikitil sa mga gawa ng laman at nagbibigay sa atin ng lakas at pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.